Ayun mga gawiks, ang masayang tanghali no. Ngayon ay break time natin. So mayroon tayong time mga gawiks na magbutingting. At ito nga yung ating nabili sa Kalakal mga gawiks. So yan ay microwave oven. Magkaiba yung pangalan no. Yung isa ay American Home at yung isa ay Eureka. Ayan. So ngayon mga gawiks, yan ay ating ayusin kung maayos natin, kung kaya natin itong magawa ng paraan. So first time natin ito mga gawiks na mag-repair DIY no. So tingnan natin mga gawiks kung ang mga parts niyan ay magkaiba ang sira. Pwede nating pagpalitin yung parts kung pwede. Ayun. So yan mga gawiks, unahin muna natin tong Eureka no, buksan natin at i-diagnose natin mga gawiks. So kung paano mag-diagnose ay ito, umpisa na natin. So dali natin doon sa lamisa mga gawiks para mabuksan na natin yung cover no. So yan ay dalawa. So unahin muna natin tong nasa ibabaw mga gawiks. Yan. So dito tayo sa lamisa magtingin, maggawa, mag-repair. So ito na ngayon mga gawiks, umpisa na natin, buksan natin yung likuran o yung cover niya mga gawiks. Yan. So ito yung mga screw no. Ayan, tanggalin natin 'to. So yan mga gawiks, medyo mahigpit, kailangan tong ayun, mahigpit mga gawiks. Kailangan talaga ng pwersahan 'to. So yun, yung isa sa baba ay kaya nating kutin. So buksan ko lang tong cover mga gawiks. So ito na ngayon mga gawiks, last na to no, na matanggal natin. Alis na natin yung isang matigas at ito na yung huli. So yan mga gawiks, ang ating pag-diagnose ng microwave oven. Yan. So ito ay so yan na mga gawiks, yung takip ay atin ang natanggal no. Yan. So ito ay check natin mga gawiks kung paano natin i-diagnose ang isang microwave oven no. So ito mga gawiks, yung kanyang yan, yung kanyang magnetron mga gawiks dito, maaring ito yung merong diferensya, yung kapasitor mga gawiks. Yan. Ayan yung kapasitor niya no. Yan. Tapos tingnan natin yung fuse niya mga gawiks kung buo. Ayan. So ayun mga gawiks, bago natin yan i-diagnose ay subukan muna natin isaksak mga gawiks no. Ayan, kung may power siya. Tingnan natin mga gawiks no. Ayan. So buksan natin mga gawiks at maglagay tayo dito ng tubig kahit kunti. Ayan yung mga gawiks. Di ko lang sure yan kung mahulog, walang pinggan, walang plato. So yan mga gawiks no. Yan, tapos i-on lang natin kahit 2 minutes. Dito minutes yata ito mga gawiks eh. Yan, ito, yan, on natin. So nakalo lang siya, medium low, subukan natin. So i-on natin mga gawiks kung may power. Ayun, may power mga gawiks. Gumana. Pero tingnan natin kung umiinit yan no, antayin natin matapos yung timer. Yan. Pagka walang init mga gawiks, saka na natin i-check yung kanyang magnetron, maring kapasitor, magnetron o depende mga gawiks. Madalas ito ang sira, itong magnetron na to. Dahil mga ano siya, shortage. So ayan mga gawiks. Antayin natin kung may maramdaman tayong init doon sa nilagay natin na baso. So yan mga gawiks, nag-off na no. Yan. So ngayon ay tingnan natin. Ayun, walang init mga gawiks. Ang lamig. So ngayon iti-tester na natin mga gawiks yung kanyang magnetron at saka yung kanyang yun, kapasitor. Maring sa bagay mga gawiks, kita naman natin na umaandar, gumagana. Maring magnetron na tong problema mga gawiks, wala siyang init na ibinibigay doon, kaya ito maring shortage na to mga gawiks. So maring ito yung sira. So yan ay tester natin kapag may ground dito mga gawiks. Pag pumapalo yung ating tester dito, maring yun ang sira mga gawiks. So yan, umpisa na natin. So ito mga gawiks, alisin natin tong dalawa ditong contact sa magnetron no, itong dalawang wire na to. At yan ang iti-tester natin sa body, kung alin sa dalawa ang may ground dito sa body mga gawiks. So alisin natin to.
gawiks. Kasama tong isa. Yan. So yan yung ating iti-tester ngayon mga gawiks. So ito yung ating anting-anting no. Ayan. Tingnan natin to kung magkaroon siya ng ground. Ayan. So yan mga gawiks. Pag yan ay pumalo dito sa body, maaaring sira mga gawiks. Tingnan natin no, dito sa isa sa bandang kaliwa mga gawiks. Ito. Yan, pag mayroon yan, kung papalo yan, ibig sabihin sira. Ayun, wala dito mga gawiks. Ayun, wala dyan, wala dito sa isa. Ayun. So wala dito sa kabila mga gawiks. Ayun, wala din. So wala siyang palo, ibig sabihin good yung magnetron mga gawiks. Ayan. So wala siyang palo, ang problema di siya umiinit. So yun ang alamin natin. Wala siyang palo. So good yung magnetron. So tingnan natin dito sa kapasitor niya mga gawiks. Yan, ang kapasitor ay kailangan nating i-discharge to. So balik natin yung wire niya mga gawiks at alisin natin yung wire doon sa kapasitor. So yan na mga gawiks, nabalik na natin yung wire doon sa magnetron. Yung sa kapasitor naman mga gawiks, ngayon ang ating subukan na iti-test no. So hugutin lang natin mga gawiks yung wire niya dito. So ayan. Itong dalawa mga gawiks. Yan. Tapos yan ay ang ating subukan kung mayroon siyang reading o may palo dito sa ating tester no. So ayan mga gawiks, subukan natin. Pagka sakali yan yung sira. So yan mga gawiks no, may palo siya sa ating tester dito no. So ngayon yan ang iti-test natin mga gawiks. Ayan. So yan may palo no. Yun. So yan ang ating testing ngayon. Ayun mga gawiks. Yan sa test proof. Yan ay didikit natin sa kabila. Magkabila diyon mga gawiks. So yan ay wala. So wala siyang palo. Di siya pumalo mga gawiks. So maring yung kanyang ito. Yan. Kapasitor ang bibilhin natin mga gawiks nito para gumana. Ayan. Wala siyang palo. So hindi siya nagre-reading sa ating anting-anting. Kaya maring ito yung sira, yung kapasitor. Kaya bibili tayo ng bago nito mga gawiks. Kung may mabili tayo, yan ang isalpak natin dyan at pagganahin natin. Baka sakali ito ay gagana na at magamit no. So yun lang mga gawiks. Sa susunod kapag mayroon na tayong kapasitor nyan na ipapalit. So dahil sa ito yung ating nakita na wala siyang reading, walang palo. Ayan, wala. So yan ang ating tingnan mga gawiks. Ayun mga gawiks no, isang masayang hapon ulit at yan ay pagpatuloy nga natin yung ating pag DIY repair dito sa isang microwave oven. At ang ating diagnose nung una ay itong ang kanyang kapasitor ang wala siyang power. So wala siyang ibibigay na power dito sa ating mga gawiks, hindi siya uminit. So nag-order tayo at dumating na, kaya buksan natin mga gawiks no. Yan. So yan. So ito yung ating na-order mga gawiks. Yan. So ito yung ating tinis na walang power mga gawiks no. Kuha tayo ng kanyang para makita natin mga gawiks na kung talagang ito yung ating kailangan no. Yan. So ito yung ating tester. So X1 key. Ayan. So yan mga gawiks. Yan, mayroon siyang reading no. So ito yung ating tinis dati na wala siyang reading mga gawiks. Ito, yan. Yan, wala siya talaga mga gawiks. So ngayon itong bago, ay test natin yung bago mga gawiks. Yan. So ito yung bago mga gawiks. Ayun, mayroon siya mga gawiks. So yan, mayroon siya no. Ayan. So nakita natin na pumalo.
Ayun, pumalo mga gawiks. So subukan natin, ipalit natin mga gawiks dito sa kanyang sakit. Ito yung mga gawiks, ito yung kanyang diode sa kanyang ground. Ibalik natin. So ikabit ko lang to mga gawiks, no. Ayan. So ikabit to. Ayan mga gawiks. Ipapalit lang natin dito. Itong kanyang sakit dito mga gawiks ay ilagay natin, no. So yun. Tapos yung isa ay dito. Yan, ilagay yung screw doon mga gawiks. Yung screw niya na nakalagay doon para maipasok natin yan. So ayan mga gawiks, naipasok na natin, no, yung kanyang screw dito sa paghigpit ng kanyang kapasitor at saka yung diode sa kanyang ground. So ayan na, hinigpitan na lang natin mga gawiks. Medyo mahirap na ipasok to dito. At yan ay natapos na, no. So subukan natin ngayon itong i-on. Yan, kung yan ay yan lang ang kulang niya mga gawiks para gumana ang kanyang heater. Tingnan natin. So ayan na mga gawiks, testing na tayo, no. Ayan, maglagay tayo ng tubig. Ayan, yung ating nilagay na kapihan na tasa mga gawiks. Yan ay isara natin. At i-on natin ngayon mga gawiks dahil nakasaksak na yan, no. So ilagay natin sa medium low o kaya medium. O tama na yan mga gawiks. Tingnan lang natin kung may maramdaman tayong init doon sa ating nilagay na baso na may tubig, ay tubig mga gawiks sa baso. So ayan mga gawiks. So antayin natin matapos. So ayan na mga gawiks, malapit nang mag zero, no. Mag-off na yan at mag-bill na. Umiikot na yung ating kapihan dyan na tasa mga gawiks. Tingnan natin yung tubig na nilagay natin kung umiinit. So abangan natin mga gawiks pag natapos yan. Ayan. Sana ay good yung ating pag-repair. Yan. Ayun na, tapos na mga gawiks at buksan na natin ngayon yan. At tingnan natin yung ating nilagay kung uminit. So ayan na mga gawiks. Ayan, medyo mainit ang singaw mga gawiks. Mainit yung tasa natin. So ayan na. Ayun, umuusok mga gawiks. Umuusok yung mainit na tubig. Ayan. Ayan na nga mga gawiks, umuusok. Ayan, oh. So good, mainit na yung ating nagawa. Hanggang dito na lang at success na naman tayo. Ito yung first time natin na mag-repair DIY sa microwave oven. At yan na mga gawiks, ibalik na natin yung ating takip dahil sa success ang ating ginawa, no. So ayan, nagpalit lang tayo ng kapasitor mga gawiks. Yan. So hanggang dito na lang. Bye bye, yahoo. Success na naman tayo sa isang yan unit ng ating nagawa na isang microwave oven. Ayan, success mga gawiks, mainit na. Bye bye, yahoo.